araw po and welcome sa ating Kwento at Kape. Yay! Wala bang palakpakan dyan? Yay! Yes. And nandito kami nga sa Cafe Nune. Nune. Ang sarap ng kape, may design pa. Yes. And of course, what's important is meron kaming special guests today. Di ba, Casey? No? Yes, very special guest. And very active member ng mga, ano ba yun, groups and churches here in Kansai. So, excited na ako i-interview talaga siya. Yes, oo. Yeah, highly recommended talaga ni Miss Casey ang ng partner ko na interviewin namin si Miss Alice. Alice. Yes. Natin pagdating ng Japan. Who is Miss Alice? Ayan, o sige, mas Yun. magandang. Who is Miss Alice muna? Okay. Maybe ibang-iba kasi story ng iba. So, hindi ako yung typical na Pilipina na, ano ba yun? Yung napunta sa Japan dahil what we call that? Talent. So, siguro way back 1986, kung alam niyo yung first is not election sa atin. So, there's a Japanese na nag-cover ng first is not election. And then, yun. Doon nag-start yung love story namin. Wow. Yeah. Ganun pala. Yeah. May, at that time, yung guy na yun is covering from Mainichi Shimbun or Mainichi newspaper. Yeah. So, that is the first is not election in the Philippines after the Marcos long term. Yeah. And then, yun, doon nag-start na aming love story. Then after 2 years, yung aming pagiging, fiancé, he invited me to come here as a student visa, and then, that's it. So, nagtatagal, parang siya pag-English, I mean, kasi para makapag-communicate kayo. He is fluent in English. That's why until now, I'm not good in Japanese. I'm still hitakso in Japanese. Okay. Bali. Hitakso. Oo nga eh. Hitakso means hindi pa rin magaling mag-Japanese. Kasi since yung husband niya ang nag-i-English. Yes po. So, yan. So, kaya ka nakarating po dito. The short story. Ay, ang cute naman. No, hindi nga naman. Doon sa mga hindi pa buhay nung stop election. 1986 po yun. Ano pala yung stop election? The first election after nung since nang maging presidente si Marcos. So, that is the time na nag-election ng si Marcos and si Cory Aquino. Yeah, that's why yung transition yan. After mamatay yata si Aquino. Yeah. But that was 1983. 1986, yeah. 1983. Yeah. Diba? 83. So, actually, kakapanganak lang sa akin nun. Hindi, joke lang. Joke. Ang hirap parang, okay, nagkakalokohan na po. Pasensya na po. Ayan. So, yun. Actually, tingin ko Casey doesn't have any idea about it. Siguro sobrang liit mo pa nun. No? Tama ba? Hindi pa siya tao. Hindi pa siya tao. Ganito pa lang siya kaliit. Hindi pa. Oo. Ginagawa pa lang po in the making. Pati yata yung ating cameraman, hindi pa Oh, yeah. That's why they don't know what's snap election. Ano ba? Oo nga, tama. Yes. Ayan. And then, ako nga sabi sa'yo, gaano pa lang din ako, papapanganak ko lang din nun. Wala na siya Ayan na nga. Ayan. So, ano na nga ba tayo? Yes. So, nung nandito ka na sa Japan, ano na po yung journey mo? Kasi, di ba, yung culture is different. Tapos, I heard that you've been transferred from cities to cities, di ba, dito ka sa Japan. So, ano yung mga challenges mo po, Miss Alice? My first challenges, no? At that time, so, it was 1988. So, I entered Japan as a fiancé visa. And then, nag-switch ako ng student visa, which is very expensive at that time, sa Kyoto. And, at that time talaga, ibang-iba. Wala pa mga signage ng English dito, no? So, this time talaga napakalaki. So, marami mga tourists ngayon, di ba?
And then may mga internet, so they can travel. At that time talaga ang hirap. If you travel, talaga naka-kanji yan. If you lose your way, talagang maliligaw ka talaga. As in, maliligaw. Pag magtatanong ka, para kang pag magtatanong ka, para kang may may sakit. Yung ganun. Takot sila sa Totoo yan. foreigner pa Totoo eh, yan. mga Japanese, no? Oo. Parang, nagkitong ba ako? At the time, ganun talaga. So, yung patient mo talaga, magtatanong ka dun sa mga train master or talaga dun sa mga bus driver. Ayaw mo magtatanong dun sa mga tao sa labas. Pero di ba yung parents mo, hindi ba nag-hesitate na, uy, pupunta ka sa country na ibang language? Hindi naman sila nag-alala for you, yung parents mo? Hindi naman, kasi nga, dun sa father side kasi, sa father ko. Kasi, mostly nasa Amerika na eh. So, talagang yung lakas sa loob, okay na sa amin mga gano'n. Sanay na talaga to go outside. But of course, iba kasi nga yung language, yun yung talagang challenging, no? Exactly. Siguro dahil kasi laking Maynila ako eh. Pag yun ang advantage kasi pag laking Maynila ka, di ba? Ibang word natin, bulgis ka eh. Okay na yun, di ba? O, di ba? Parang, siguro kung medyo medyo may takot talaga. Pero yun yung sasawa mo, syempre, I know naman exposed siya kasi nag-English nga siya, eh, no? Pero yung culture pa rin is different. So, ano yung pinaka naalala mo na nahirapan ka to adjust with him? Wala naman ako nahirapan sa kanya. Kasi nung makilala ko siya, na siya masyadong, siguro na-adapt niya na yung modern, Tsaka hindi naman ako masyadong nakikisama pa sa biyanan ko. Kasi mga in-laws ko at that time. Okay, Bago ko siguro nakilala talaga yung biyanan ko, kami muna dalawa eh. So, hindi muna ako niya sinama doon sa biyanan ko. So, hindi ko naranasan yung makisama muna sa biyanan ko. Lucky lang naman ako sa ganun noon. So, lucky. I'm lucky for that. Siguro kung naranasan ko na dumating ako dito, sinama ako sa in-laws ko, baka siguro nadaanan ko rin yung pagdaanan ng iba. How about yung food pala? Ayun, sa food at that time, medyo nahirapan din ako. Yung mga raw. Yeah. Pero siya, since nga exposed din siya outside, hindi naman siya naghahanap sa'yo ng dapat Japanese dish, Yes. yung mga ganon. Hindi. Hindi naman. That's nice. Sa pagkain, kung ano yung kaya ko rin ihain o kaya niyang kain sa akin, okay lang din naman. Walang problema. At that time ba marami ng mga Italian restaurant, pizza that time? Yung mga kagaya ngayon na anything you want to eat, meron na? So, I remember kasi when I came here, nakabase siya dun sa sa Kyoto. So, Kyoto is also a city. So, mayroon mga Italian. So, may mga Italian naman doon. Pero mostly, kasi Kyoto is tourist spot yun doon. At the time, back 1988. Pero, medyo okay pa rin naman. And we usually travel naman nung husband ko noon. So, yung mga restaurant, yung kaya pa rin ng sikmura ko. Siguro. Pero kasi noon, di ba, hindi mahirap pang magtanggap ng tourist ang mga Japanese that time, di ba? Yes. So talaga mahigpit pa sila sa mga tourists. So, ang swerte mo, nandito ka na that time na tahimik at mapayapa ang Japan. Yes. Visa, story. Tsaka, kaya siguro dahil sa trabaho niya, siguro kaya mabilis yung visa para sa akin. Wow. Oo, kaya. Super blessed niya kung iisipin kasi before, sabi nga ni Tita Alice, guys, sabi ko nga sa inyo, I'm very close with her and I like always interviewing her even in private kasi I learn a lot from her, from Yung mga experiences niya, no? Especially here, yung experience niya dito and even sa outside the country, yung mga para bang, siguro someday, I wanna be like her. Kasi alam mo yun, always siyang full of life. Okay? Anyway, yun nga, sobrang blessed niya. Kasi, I remember before, sabi mo diba nga, hindi ka magtatanong sa tao. Kasi naranasan ko yun, Ate Line, yung nag-aaral pa ako, yung mga foreigner, lalo na yung mga lola o kaya mga nanay sa umaga, nagkukumpul-kumpul yan sila. Tapos kung nakikita nila ako, nung high school ako, first year high school ako, nakikita nila ako naka-uniform. Tapos,
alam mo yung naririnig mo sila, sinasabihan nila ako ng gaijin ko. It means foreigner's child. Yung parang, hindi mo naman kailangan sabihin, naririnig ko pa rin eh. Pero parang, syempre bata ako noon, tinitingnan ako, sinasabihan ka ng foreigner, ganyan, na parang may sakit. Parang, ayoko nang pumasok. Pero, first pa lang yun sa ano ko, sa experience ko na. Dati yung word na gaijin is kind of bully at that time. Bully at that time, yes. Yeah, bully. Ngayon, normal na lang. Normal na eh. Pero at that time, parang, ano ka talaga, outcast. Yeah, that's true. I encountered kasi yan ang anak ko. Kasi actually, in my case talaga, parang ako yung I was married with a Japanese, pero parang ako TNT. Pero hindi ako TNT, consider as TNT because I usually transfer to one city to another city. Because of the nature of ng job ng asawa ko, he is journalist, no? So usually nata-transfer kami. So from Kyoto, he used to transfer to Osaka. So wala pa akong baby, nag-start kami sa Kyoto. Then nagka-baby kami, na-transfer kami sa Osaka. And we go back to Kyoto. Nagka-baby na kami. So na-transfer kami sa Tokyo. Nung nasa Tokyo na kami, yun yung anak ko, na-encounter siya, nag-aaral na siya, na one time, umiyak siya. Sabi niya, Mama, sabi niya, ayoko pumasok kasi sabi sa kanya, gaijin daw siya, gaijin. So, galit ako noon. Pumunta ako sa school ng anak ko. Ginausap ko yung principal at sinabi ko na, ba't sasabihin yung gaijin? Yung nagreklamo ko, dapat sabihin nyo dun sa bata na yon na hindi gaijin lang yung anak ko kasi yung anak ko, anak ng Hapon. Which is, ang gaijin yung nanay. Yung bata, hindi. So at that time, gusto ko ipatawag ng nanay ng bata. Pero ang nangyari, hindi na nila tinatawag ng nanay. Kung hindi, in-announce dun sa microphone, dun sa school mismo sa Tokyo, na sinabihan yung mga bata, from now on, wag nyo nang sabihan na gaijin yung mga anak ng gaijin. Kaya, so yun, nag-start yun. Naalis siya dun sa school na yun. Nice. At least naman know uma-action talaga, no? Uma-action talaga yung mga eskwelahan agad dito. No? Yes. Kasi sa case naman ng anak ko, my youngest son studied here sa Minami Shogako Elementary. So the first na worry ng parents usually mabubuli. Kahit na malaki anak ko, syempre iba yung language, no? Pero hindi, wala na. Ang dami na nilang foreigner. Actually, na-dominate na ng foreigner ang mga Japanese nowadays. Kaya wala na siyang ganung experience ng bullying. Ako nung time na yun, kasi ako lang yung foreigner dun sa school. Tapos, Laki, maganda. Oo nga, no? binuli ako. Kasi ayaw nila akong kasama sa mga, for example, sa sports. Gusto ko yung good sports. Gusto ko ng volleyball, yung mga ganyan. Syempre, may mga grupo yan. Pag halimbawa, ikaw medyo may itsura ka, merong yung mga Japanese na dadaling ka nila dun sa mga mga nerd. Doon ka magluto ka doon. Ilagay nila ako sa kateho mo. Oo, sabi ko ayoko dito, pero I have no choice kasi nga hindi na nila ako kakausapin. And tapos yung ending, ang mga friend ko, mga lalaki na lang kasi ayaw nila akong kasama. Yun yung pagbully sa akin na parang hindi na masaya. Parang you don't belong here, dun ka, parang gano'n. Ganun yun. Tapos, nung time na yon, dahil bawal ang cellphone and wala pang mga internet, I go around dito sa Osaka, dala ko lang yung dictionary. Ang hirap makipag-communicate ng naka-dictionary ka lang noon. Iba na, no? So, sobrang ang iba na ngayon, no? Lahat meron na, no? Dictionary. Ko rin yan, na-experience ko ng ganyan. Yung minsan yung pupunta ka sa, most of the time, di ba, no? Asa nanay. Di ba hindi na most of the time kasama natin yung mga asawa natin pupunta sa ospital? Yan, may sakit yung anak. Pupunta tayo sa hospital, dadalhin natin anak natin, Japanese yung doktor. So, paano ka alam mo, may dala-dala akong papel. Pinapasulat ko sa doktor yun.
Isusulat niya in kanji, in Japanese. Wala kang pakialam kung ano yung susunod niya, kung ano. Paano pa iinumin yung gamot, uwi ako. Sasabihin ko na lang sa na, salamat, thank you, arigato. Pag uwi ko, tsaka pambasa sa asawa ko. Tsaka, para-paraan yun, di ba? Kaya para isulat mo, paano yan? Sa akin, hindi reason na hindi ko pwedeng dalhin yung anak ko sa ospital, sa clinic, dahil Ayan, hindi ako diba? marunong mag-nihongo. Yeah. Hindi talaga Hindi reason Hindi, yan. hindi. Kasi siyempre ate, ngayon nakikita ko may mga tao na hindi pa rin marunong mag-Japanese. Minsan yung mga, sabihin na natin, kasi yung mga asawa nila, hindi sila pinag-aaral ng Japanese. Kasi case by case, may mga reason yung bawat, di ba, couple. Tapos, yung iba, pinapabayaan na lang yung anak sa bahay kasi nga hindi daw sila marunong makipag-communicate in Japanese. Na to think, meron namang cellphone ngayon. Oo, may translation na di ba, sa cellphone. Oo. Lahat Lahat meron. Imagine, 1988, nag-start ako dito. Di ba meron pa ngang may ganun? Ano yun yung ganun na translation? Yung parang Yes. calculator? Oh, Di ba? yes. May ganun pa, di ba? Imagine mo, ngayon, nandyan sa cellphone mo, pwede na ngang isasabihin mo lang na ganun, pipindutin mo, tapos pakikinig mo sa kanya. Ganun na nga yung ginagawa ng anak ko sa dentist. Kaya nga naalala ko pa nga dati Diyan yung Shotengai dito, sa Osaka. Sa Shinsaibashi. Oh yes, kasi tumira rin ako dyan sa Kaguroma. Pag umalis yung asawa ko, alis din kami, anak ko, naka-trend din. Walang dahilan sa akin na marunong mag-diyong. Pag gusto kong lumayas kami ng anak ko, lalayas kami. Oo. Hindi ka lang Oo. Kaya lang, ang sabi ng asawa ko, pag may nagustuhan ka, sa haba ng Shotengai, bilhin mo na kasi mahirap ka bumalik. Totoo yan. Kasi, pag hindi mo naintindihan, may gusto kang kainin, ituro mo para makakain ka. Tandaan mo lang, may pera ka lang. That's the important thing naman talaga, no, money, no? At saka, at that time, I remember, back 1988, basta may dala lang akong, a calling card sa Japanese Meishi, kung saan yung asawa ko na nagtatrabaho, sa likod nandun yung address niya. Para kung naliligaw ako, papakita ko doon sa taxi driver, kung saan ako ihahatid, kung sino yung tatawagan, yun lang. Galing. It's way back 1988, yun, doon. Basing address mo. Para-paraan yun. Well, tita, di ba, speaking of your husband's work, did you experience or any encounter na, kasi parang ang hirap maging journalist Kahit sa Pilipinas, di ba, ang dami mong kalaban. And you have to write good. Minsan parang, di ko alam, para ka na rin magiging, parang mo yun yung, mahirap kasi abunay nga. Meron. Delikado, no? Siyempre, Delikado yung work. lalo na pag may pamilya ka. Yeah. Magsusulot ka ng isa. Unlike now, people are vlogging. Meron kang shoko meron kang, anong tawag din sa shoko? Meron kang proof. But before, since it's just a piece of paper, anong proof mo na tama yung sinusulat mo? Diba? Maraming skeptic na mga tao. Tapos hindi naman lahat nanonood ng TV or nagbabasa, lalo na ng newspaper. With you, paano yun? Wala, sa husband ko, before talaga kasi, dun sa company nila, they are very strict, So talaga, bago nila talaga nilalabas yun, talagang masyado yung i-editor nila, Kasi that's why, bago nga siya ngayon, actually, ang husband ko ngayon, professor siya, Kasi alam niyo naman, syempre, di ba? Millennial na, di ba? Hindi na masyado ang newspaper ngayon, ang newspaper. So at that time, bago talagang grabe ang nila, ang mga chief editor noon. So there are times na he was in Kyoto. I remember, may naisulat siya regarding dun sa mga, let's say, yung sa gang. Alam niyo na yan, yung gang na. Yes. Talaga yung gang doon malakas. Yung start ng, yung gang na nag-start sa, yung initial ng lahat na Y. Why? Why? Kasi maraming, why? Tapos na may why pa. Don't ask Yung why na may why pa. So, okay.
Tapos Naku, parang hindi nila magigets yun. What's the gang? Oo, But ah. saga. Pero we can say the name naman na yung Yakuza, di ba? Pwede naman, di Yes, ba? yes, it's okay. It's Yung okay. Yakuza Kasi na gang, ano di ba? daw, But oo. wala namang specific na kung anong gang. Wala, di ba? wala. Yun na nga. Pero yun. yung isa pa, yung isa doon, yung pinakamatindi. Yung pinakamatindi. matindi. Parang sabi niya sa akin, uwi siya, no? Stay home. Sabi niya sa akin, no? One time. Ang anak ko, no, na my son is only 5 years old. And sabi niya sa akin, stay home. Sabi niya, bakit? Nasagasaan ko yung, ng article yun, sabi niya. Sabi niya kasi, tinuntahan daw yung nila, yung opisina nila dun sa Kyoto. Wala. At may banta. Nga, sa pamilya. Kaya sabi niya, huwag kang lalabas kasi natatakot siya kasi madadamay daw. Ganun ba? Then, sabi ko, can you elaborate? Ito, ganyan. Sabi, ganun ba? Siguro, ang makikita niya sa akin is matatakot ako. Kasi di ba, I'm Pilipina, matatakot ako. Kasi sinabi niya kung ano yung grupo na yun, talaga naman kahit sino naman matatakot. Yeah, put Yung sinayan kung ano pa naman yun. Tsaka yung grupong yun, isa sa yun talaga yung Malaki din. Malaki and malakas, wala. Sabi ko, ganun ba? Hindi ako lalabas. Ganun. Yan. Tapos hinawakan ko telepono. Tinawagan ako. Sabi niya, sino tinawagan mo? Yung asawa nun. Hindi Hindi Kaya wala. Nagkataon. Yung asawa nun, kaibigan ko. Pilipina? Taga-Shiga naman, yung tiga-Shiga. Wala lang. Tapos sinabihan, okay, gano'n lang. Buti naman at na-settle. So, it's not the reason why you keep on moving from city to city? Or it's one of the reasons? No, that is not the reason. Ang asawa ko talaga, ang nagta-transfer sa amin, yung company nila. Okay. Kasi parang siya, yung asawa ko kasi gusto niya ma-transfer talaga sa another country. So, when you like to transfer to another country, you don't have to stick in one city. Yeah. So, kung galing ka kunyari dito sa provincial side, pupunta ka muna sa big city hanggang sa makarating ka sa Tokyo. From Tokyo, ililipat ka. So, from Kyoto, nilipat kami ngayon sa Osaka. From Osaka, nilipat kami sa Tokyo. Ang Tokyo, pinadala kami sa Manila. Where? Manila. So, from Manila, we stay in Manila for... Baka pala ulit Yeah. Manila. So, ang pagbalik ko sa Manila, not because yun ang gusto ko. With your children? Yeah, with the children. Okay, Ang bali, ang nagpadala sa amin sa Manila, ang company. Company. So, ang company nagpadala sa amin sa Manila, which is, we stay in Manila for 6 years. Wala. Sana po with your own sarili ka ng bansa mo, no? Oo. So, from Manila naman, bumalik kami dito after 6 years, back to Tokyo. Originally, your husband is from Kyoto. No, Where? ang asawa ko, my husband is from Osaka, which is actually from Kishiwada. Yung well-known danjiri. Yeah. Near Kansai Airport. And then, from Tokyo, after 3 years, binalik kami ulit sa Thailand. So, from in Thailand, we had to stay for 5 years. Ayan ay magandang story. Abangan nyo, ang ganda nitong story na So, to. kaya yung anak ko, yung panganay ko, in Manila, he attended the Japanese school. Oo. So, yung mga Japanese school na yon is they accepting only anak ng mga Hapon. So, hindi siya yung international school. Talagang is only for Japanese anak, no? Is it in Makati ba? Actually, before it's in Paranaque. So, nalipat na ngayon yung Makati Global City. So, ang anak ko, sila yung last graduate ng Paranaque. So yung may time capsule nila, yun talaga yung time capsule nila, ang huling nakabaon. Yung huling nakabaon doon sa Paranaque. Paranaque. Bago na-transfer sila sa Global City kasama yan. BGC. BGC, yes.
So, Ayan. So, exciting. Tutuloy na ba tayo ng Thailand na story? It's a sign. Ayan. Ito na po ang mga viewers natin. Ang next exciting story ni Miss Alice, yung pagtira nila sa Thailand. Sobrang saya nito. Okay, let's hear from her. Thailand tayo? Thailand. Ah, Thailand mo na. Lilipat na tayo sa Yes. Thailand. Kwento ko lang pala sa'yo, Ah, quick. sige. Kasi I always call her Tita Alice, Mm-mm. no? Kasi si Tita, natutuwa ko sa kanya kasi parang sometimes sa panahon ngayon, iba na yung era talaga eh. Parang ang bilis mong mapagod ng mga kabataan ngayon. Mabilis silang mag-grow up, magtumanda, yung ganyan. But then, yung parang ang sabi nila, yung mga millennial ba tawag doon? Yung parang from 80s na pinanganak, 90s until 90s, pababa, hindi masyadong tumatanda. Oo. Hindi tumatanda. And she's full of life. Kasi I remember before, sabi niya nga sa akin, Casey, when I reach, 70, sabi mo? Sabi niya sa akin, I wanna go out of the country, mag-bungee jumping siya, and I wanna go too. Ay, me too. Kasi, Can I join you? diba, yung mga bata ngayon, they stay saan? Sa bahay lang. Ayaw na nilang lumabas. Tapos, pagod na sila, 25 years old pa lang, parang ang dami na diba? And then kasi nakikita ko tulad niya, yung lately, nagkaroon ng depression yung namatay, yung anak ni Kim Atienza. Parang, yung generation ngayon, madaling ma-depress, madaling mag-give up. And then parang, seeing someone like her gives me parang life na, uy, kailangan humaba pa yung buhay ko, kailangan may gagawin pa ako. Kasi nakakaingit yung ganong energy. That's And then, may mga kwento niya sa akin, speaking ngayon na ate ha, yung Halloween na po pala, kwento tayo ng medyo nakakatakot scary. Okay, bago mag-Thailand ba? Scary story mo. Thailand Thailand pala times. to, yay! So, yung mga Sige. nakakatakot. Kasi sa Thailand, parang ang daming nakakatakot eh. Oo, talaga? Di ba? They're not Christian country ba? Yeah, they're Buddhist. 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 Yeah, they're Buddhist. Ayan na. Ito na, Yeah. Diba, for story. example, sa Thailand, unlike sa atin, we are still free country. Kung halimbawa Muslim ka, kung halimbawa Kristiyano ka, you can choose your own religion. But in Thailand, you're not allowed to say something bad sa king nila. Especially pag devoted, patay, putol ang ulo mo. Oh, really? Parang, di ba, parang rin That's a Muslim royal sila. So, No. For the royal family, can I say anything? Anything bad about them? Yeah. Anything. Yeah. You can, Hindi mo sila yeah. pwede iban, No. kahit nakikita mo na may ginagawa, hindi sila katulad sa And even Privileged talaga sila. No? Yeah. And even if you say something, no, and yung mga, let's say na yung ibang Thai, yung mga Thai people, they will remember your face. Then, yeah. They've heard you say something bad about the king or any royal family. No. They love the royal family. Number one. And the next one, next to Parang ganun. So let's talk na lang for another, like you. Yeah. Ganun nga sila. And then, they only have one religion, sabihin lang natin. Maraming nakakatakot sa kanila. Like, totoo ba yung mga tawag dito? Yung parang, meron silang mga Amulet? Yeah, amulet. Yun. What about the amulet? Bibilin mo siya, and tapos, yung mga yun, is like a doll. Kasi I have a friend who doesn't like doll, and then I like dolls. Even I have porcelain dolls, I have collection before, but then yung mama ko, yung mga European doll, may mga ganun ako. Ayaw ng mama ko yung iba okay lang. Talaga na any kind of doll or human figure, pwede kasi daw pasukan. Ng spirit. Yeah, I heard about it. Yeah, And I heard in about Thai, it. Yeah. they have this, parang tiyanggi ba po ba yun? Yes. Tapos yun nga, yung amulet nga, nasa loob nun, parang doll. So, when you buy it, nasa yun na yun. Anuhin mo na yung puso mo, yung parang ihanda mo na yung puso mo. Kasi whether pwedeng good, it will give you good luck or bad luck. Yeah. Totoo yun. Totoo. Actually, not only in Thailand, even the Philippines, meron tayong ganyan. Nakakatakot. Oo. Di ba? Something like Sila that. dyan,
Kaya nakatakot din magsuot-suot ng mga things that you don't really know the meaning, Yes. no? Oh, be careful din, no? Oo, yung mga ganyan amulet. Kasi lang, even sa Thailand, even sa country natin, meron din. Even yung say the doll, meron din. Even dito, yung mga doll dito, hindi mo pwedeng itapon basta. Ah, yeah, the doll that yung sa Matsuyamachi ba, ng mga dolls, I actually have that in my house, eh. Diba? Hindi mo Oh, itatapon oh, kay yeah. kinandid That's dito. very expensive also. Mahal, Yes. sobrang mahal nun, yeah. Alam mo ba, dito, yung mga doll, kunyari, sa mga bahay ng mga biyanan natin, mga in-laws natin, na matagal, wag niyo itapon. Hindi daw talaga pwede. Dapat daw, dalhin daw natin yan dyan sa mga, what you call that, sa mga otera daw, or much better daw ito. Kasi hindi daw natin alam na kung ano na nandyan. Kahit daw yung, let's say, na yung ano, di ba kung meron tayong dito, what you call that, sa Catholic or sa Christian, meron sa Catholic yung, ano ba yan, altar, di ba? oh. Mm-mm. Sila may parang silang tagong nila dyan, yung, parang ano sila, may altar sila dito, di ba? Sa Japan Oo, din, meron diba? silang altar. Hindi pwede daw yung pala iiwanan mo eh. O ipamimigay mo ba? Parang tatawag ka yata ng Going isang back to the, oo. kung creator man o kung kanino man Kasi yan, parang of may all time, spirit daw oo. dyan nasa loob eh. Yeah. So one time pala, hindi ko rin alam ano, dyan sa bahay ng biyanan, may kwento ko nyo. Kwento, takutan ano. Nananakot. Mayroon dal dun sa biyanan ko na nasa ganap. Yun. So, matagal na siya eh. Tinapon ko. Tapos one time, hinanap. Yung pala, Meiji era pala yun. Oh my gosh. Matagal pala yun. Ano po ba yung Meiji era? Para Yes. hindi nila Matagal na. Hindi Meiji era. Edo, Meiji. Meiji, siguro mga sabihin na lang natin in year. Hindi. Kasi, yung ano eh, kasi Showa, before the Showa. Before the Showa. Yung Showa kasi yun. So, 70s, 60s. hindi, no. Yung Showa is, yung, kunyari, si Showa yung, kasi ngayon, ilan na yun. Basta yung Showa is, 18, nasa 80s pa. 18, so. 18 sa Joga. So, parang ma-search ko, may nagsabi sa akin, dapat mo tinapon. Buti na lang, walang ano. Walang spirit na So, bumalik sa'yo. So, even there, siguro, kung gusto nyo ron, meron din sa amin dal na ganyan eh, panlalaki dyan sa amin, na humahaba yung buhok. Oo. Hindi ko dapat napapansin yun, pero yung hipag ko rin kasabi na humahaba yung buhok. Kaya minsan hindi ko, sinisilip ko rin eh. Yung sa nakising na rin ako nag-hello. Kaya, tapos, gustuhin ko man na, ano siya, no? Disregard. Siyempre, nakikinig din ako sa sinasabi ng iba. And actually, we put water on it. Meron siyang, nakalagay yun sa di ba, sa glass. Tapos lalagyan mo yun ng water actually. Kasi pag natutunaw yun, lalagyan mo ng water. Totoo? Oo, nilalagyan ng water. Yun ang instruction sa amin kasi nung binili namin yun sa Matsuyamachi, you have to put water. At least, yun, sa akin, nandun yung minana, no? Binana. Pero galing kasi taga Manila ka. Usually, yung nasa Manila ka, lumaki, hindi talaga naniniwala sa mga ganyang katatakutan. Wala. But then, also, do you have any Even I'm experience from TSX. sa Pilipinas? Yes, grabe. Ano yun? Like, Yung yan ganyan. na, mga ganyan nakakatakot, yung Ay, mga mga story, unusual things. Mga story lang naman. Yeah. Pero I haven't really experienced. Ikaw, Miss I Alice? have a lot. Ano? I have a lot. No. Please share. I was in college at that time, no. Siguro, pag hindi ko kasi, actually, ang may bahay kami sa Espanya, no. Not may bahay totally. It's a ancestral home ng sa father side ko. Pag ayaw ko matulog doon, uuwi ako ng Bulacan. So, minsan, ginagabi ako ng pag-uwi. So, ang nangyayari, siyempre, bus, Sabi. Minsan, di ba, pag bus, yung bus, minsan malayo yung bababaan ko, no? Nag-iiba ng way. Umuwi ako mag-isa. Yun ayaw ko kung sabi nila daw, maraming kakatakutan. Pero, another word na, katahang isip. Sabi nila, no, yung mga fireball. Ewan ko, pero nakakita rin ako doon at that time. Saan po yan? Saan yun? Nakakita rin ako niyan, sabi nila na tumatakot. Hinabol ako doon. Hinabol ko rin. Di ba? Nakakatawa.
Hindi, kasi do, diba, hinabol niya ako. Ikaw ba, sinabi niya. Pauwi ako. Hinabol ako. Doon di sa Bulacan. Hinabol niya ako. Iniisip ko, ano ko niloloko ko dito? Harbor po siya. Hinabol niya. Tawag na San Telmo. Yeah. Diba yun yata yung San Telmo eh. Hinahabol niya ako. Iniisip ko naman, luka-luka nga. Ba't ko nahabol niya ito? Hinahabol ko rin siya. Hindi, parang na-realize mo, hinahabol mo ako. At balik siya na rin tumatakbo. Ano nangyari? Ano nangyari? Tapos realize ko, ala, ba't hinahabol niya? Takbo ko. Bilis ko rin. Tapos one time naman, sabi ko, simbang gabi naman. Simbang gabi Sa gilid ako. Sabi ko nga gano'n sa, ay, tapos yung simbang gabi. Bakit? Sabi nila, pag nagka-flembag pala sabi, ayun, pauwi na may sinado kong pangalan ng batang kakilala ko. Tapos sabi nila, hindi talaga, yung pala, nakita ko yung black dwarf naman. Dwarf? Nakakita naman ako, kasi pumasok naman Baka siya naman doon. talagang totoong ano lang yun, duwende. Ano yung maliit na Maliit. tao? Hindi, ang nangyari, kasi pumasok siya doon sa church ng ng Protestant. Bag may, doon sa pupunta namin Catholic Church, may madadaanan ako doon church ng Protestant. Pumasok doon. Tapos lumabas siya, sumunod sa amin. Tapos ang makita ko, tumabi doon. Nasa labas ako simbahan muna puno na Parang dumaan siya doon parang dumano siya doon sa isang tao. Sabi ko, ay, hindi siya tao. Sabi ko lang gano'n. Marami ako nanyatas. Ito na naman, just 5 years ago, sumama ko sa kaibigan ko bakasyon sa Bisaya. Yan. This is story yun na, with the ring. Yeah. Quick lang ate. Kasi I always have this ring. Lagi naman, anything, always. This is story about Ring? Ring, for example, anything, ring or maybe bracelet or Any jewelry. any jewelry, accessory na mayroong real diamond. Okay. Dahil sa kanya yon. Sige, Kasi I remember kasi yaya nung anak ko, yung panganay, sabi niya sa akin nun, sabi niya, kasi from Bisaya siya ang aswang daw, or what we call, yung mga tao daw na ganyan, takot daw yan sa real diamond. So, kung pupunta daw tayo sa mga ganyan, so napunta naman ako doon. Siguro, at that time, yung pagdating ko ng Manila, nasayangan ako kasi yung suot ko sa diamond, hindi ba sa diamond, hinubad ko yung may dala naman ako rosary. Tapos, may nanghingi sa akin pagdating ko sa bahay ng kaibigan ko. Binigay ko naman. So, nawala, may dala akong holy water. Sinasabi ko, di nawalan ako ng dala, no? Yung bahay lang, mabait kasi yung sinamahan ko Yung labas-pasok yung mga tao. Yung parang dumating yung point na natutuwa ko, ang daming tao Kain ng kain sa kanila, nakatingin lang ako, ay, ang bait nila, kain ng kain. Parang, ewan ko na, dinuwala naman ako sa balis or ganyan, yung nababati ka. After nung gabi, talagang grabe nangyari sa akin. Yung katawan mo, grabe na. Parang nakakasakit ka na. Hindi mo alam nung gagawin mo sa sarili mo. Tapos, the next day, nagpunta kami sa Iloilo. Kasi sa doon, punta kami ng Iloilo City, nag-travel naman kami. Tapos pagdating ko naman doon sa city na yun, compound niya ng bahay nila, no? Doon kami isang bahay. Nakakapagtaka, yung bahay na yun, lahat ng gintana, saan ka nakakita ng bahay, lahat may krus. Lahat may krus. Walang kebe may krus. Ako naman, yung bahay naman namin, tama na may altar kami. Di ba? O kaya may krus tayo sa isang pinto. Pero ikaw, lahat ng pinto nyo, gusto nyo lahat ng bintana nyo may krus. Gusto nyo lahat may krus, So, anong ibig sabihin talaga? Tapos magtataka ka pa, matutulog kami sa lahat kami Kung 10 kami, isang kwarto lang kami matutulog. Tabi-tabi kayo. Tabi-tabi kami. Lalaki, babae. Bakit? May aswang na. Hindi ko rin alam Walang naman sinasabi sa inyo na. Walang sinasabi. Oh,
pa ako. Ay, di ba pag buntis pa naman yung Hindi ako buntis. Hindi, di ba? Yung tik-tik daw, di ba? Yes. Yung nagdidila na ano. Yes. Ano bang series yun na nakakita Actually ko? po, pag talaga, pag halimbawa you're living in Visaya in Mindanao, people there, naniniwala Oo, sila. di ba? Kasi tayong sa Manila, Wala. wala. Ano yung mga ang aswang yan? sa atin? Ano yan? Malulungkit ng mga Ito na. pagnanakaw yan. Ito daga. The next day, hindi ko na kaya. Sabi ko doon sa yaya ng bata na nag-stay ako doon. Sabi ko, may kilala ka bang clinic or kahit paano pa, kahit na bantag dyan, wak-wak doctor, whatever, gusto ko mabanta. Sabi niya, bakit ate? Sabi niya, kasi talagang sama ng pakiramdam ko. Eh ate, sabi niya, manggagamot po ako. Sabi niya sa ako. Sabi ko, nagbiro pa ako. Ay, may lahi ka. Nagbiro ka ba? Nagbiro pa ako sa kanya, may lahi ka. Sabi niya, ote, sabi niya. Ando kami sa harap ng grotto ng bahay na. Nilagyan niya ako ng luya dito. Diyan ha. Tapos binalutan niya. Sabi niya, pagkabalon ng ganyan niya sa akin, dinasalan niyang ganyan, ate, wag ito mahuhulog. Hanggat maaari, huwag mahuhulog to. Eh, ang lola mo, malandi, naggimaras kami. Gimaras keso, that's swimming. Ay, Gimaras Island. Okay. Nalaglag. Oh. Nalaglag. O, di kinagabihan ulit. May sakit na naman. May sakit ka na naman. Powerful na umana sa akin. Tapos hanggang ba nakarating ako ng Maynila, di syempre, kailan lang 5 years ago, may phone na ako eh. Pagdating sa sabi kong ganun, magna ako sa amin. Paghanda na kayo, nilayo rin kami. Ganda na kayo. Sabi ko, maghanda na kayo ng sabi ko na, pakisabi nga kay mother, tawasin na ako. May lahi rin tawasin na ako, tapos ako maglagay na kayo, maghanda na kayo ng insenso, ganyan. Kasi pagdating ko doon, gabi nga pupunta naman kami ng Bicol, magbiyahe na kami. Nakikita daw nila, pag-unahin, nagtatawas yung mother ko, may kumukurot. Ano kumukurot po yun? Yung may walang kumukurot, pero nakikita nila may bumabaon. Sa'yo? Sa mother ko. Nun. Pero nasa pa ako nasa airplane, pag nasa boarding pa lang ako na airplane. Parang lately naniniwala ko dyan kasi parang lately lang din since nauso yung mga vlogs. Parang marami akong nakikita sa Facebook na nagpapatotoo ng mga ganyan. Well, syempre tayo naman naniniwala tayo sa Diyos, pero minsan talaga merong hindi talaga mapaliwanag. Oo, Like, yeah. for example, before, nasa Totoo yun Yes, kaya nila nga, tayo yes. daw talaga. sa Diamond, naniwala ako niyan before ate kasi when I experienced yung sobrang depression ko na hindi ko na maintindihan. That was before, like, yung sa old house ko. Ako, syempre, pag may depression ka, hindi ka safe, feeling mo hindi ka safe palagi. So ako, masyado na akong tamang hinala. Kasi hindi ka na natutulog eh. Syempre, dalawa lang kami sobrang paranoid. Tapos dalawa lang kami ng anak ko. Tapos, nung time na yun, bumili ako ng, alam mo yung light, sensor light, which is kahit na ilagay mo yan, diba, sa garden, hindi naman yan basta-basta tatamaan, pag tinamaan ng hangin, hindi naman yan iilaw eh. Yes. Kaya nga censored light eh. Tapos yun sa akin, ng time na yun, nilagay ko siya sa veranda. So, yung mag-isa na lang ako, mas matutulog na ako eh. Talagang siya, bigla ko may ilaw. Tapos yung phone ko, parang merong CCTV camera eh. Tapos, siya na, nag-notify siya na, someone passed through your front door na walang tao. Tapos, yun nga, parang sabi ng mama ko, ano lang yan, wala yan, matulog ka lang. And then, I put my, yung, anong tawag dito? Necklace na may diamond. Tapos yung bata, sumigaw na, yung anak ko. Sabi niya, Mama, parang may kinain siya. Parang takot sila sa may diamond. So, even the spirit, ayaw nila ng diamond. Kasi sabi na nila malansa daw yan. Malansa daw yan eh. Diamond. Malansa daw. Kasi I remember din kasi, although may house kami sa Espanya, nung magalit ako doon sa mga tita ko, nag-boarding, nagkuha ko ng rent. College ako, galit siya. So, parang yung naging kaibigan ko, isang island siya sa atin,
parang sabi niya, pag pupunta raw doon sa lugar nila, kung dayo ka raw, nagpapabaon ka raw dapat dito ng dayo mo eh. Kasi parang may, ito ba, kwento-kwento to ba protect you. yun? Sa bagay, ako naman, you wouldn't rest, no, not doing it. Di might as well do it na lang kaysa naman may mangyari pa sa'yo, di ba? Wala namang mawawala kung maglagay ka or maging something. Marilyn Reynes tayo. Hindi nila kilala si Marilyn Reynes. Sa Shake, Rattle, and Roll po yan. Yan yung mga original na aswang. Aswang. Ayan. Okay. So, anong pong, ito, so tapos na kami sa horror. Ngayon sa Thailand na, na tayo, yung story mo ng, yung kaninang na-share mo na sa amin partly, yung story mo naman, living in Thailand na, yung sa iba-ibang mga, culture. Culture, Oh, yes, the culture. Yeah. So doon man, no, culture sa Thailand, parang hindi rin naman nalalayo sa atin, pero more na masyadong strict ang culture nila, sa atin. Doon kasi talaga, kaya nga, di ba, sabi nga nila, land of smile, di ba? Kaya doon ang taon talaga, di ba? Lagi nga thank you talaga, nakabawa sila talaga. Yeah, talaga nakabawa talaga doon talaga, oo. Mabait na talaga din sila. Kung mabait din mas sa atin, mabait talaga Wala sila. man nanakaw sa Thailand. really? Mas Walang mga pickpocketers, gano'n? hindi naman, pero hindi naman masyadong, kasi unlike na talagang they are protected the tourists doon talaga. Hindi na sa pinagmamalaki natin. Tear down natin yung sa atin. Pero kasi they are protected na yung mga tourists. Kasi di talaga. Reason talaga sila. Talaga. Para siyempre, kailangan mahalin nila yung turista eh. Kaya na Para bumalik yeah, ang so yeah. alagaan. Country. Oo. Kaya nga, kung sa atin nga, naiwan mo yung cellphone, wala pang 1, 2, 3. Sa kanina lang, siguro baka magbilang ka 120. Hindi talagang medyo naman. medyo safe. Tsaka may safe. Yung story mo naman about the different yaya, Ay, oo. Yung mga different. Yes, kasi di ba? Oo, doon there are times na yung maid, doon, yung mga maid doon, kasi, although, syempre sa Pilipinas, ang maid ko doon, puro Pilipino. Sa And Thailand, How did you hire them? sa Pilipinas, syempre, parang yung sa agency or yung parang hindi. Through, rin yun, may nag-aan sa'yo, refer. Oo, pero may yun, parang agency din yun kasi magbabayad ka sa nag-refer sa'yo, no? Doon naman sa Thailand, best is, nakatira ka sa condo, yung manager ng condo magpapadala sa'yo or kaya yung company nun ng asawa mo, yung secretary ang magpapadala sa'yo. So, doon sa Thailand, naranasan ko magkaroon ng katulong na Pilipino, tiga Laos, yung Cambodia, Myanmar, yan, ang Thailand. Yung Thailand naman, siguro, hindi ko masyado na yun kasi medyo, hindi ko na-feel, pinakubi na asawa ko doon sa Pero yung Myanmar, talagang masyadong, sila, down to earth, yun, mga Laos. Kasi talagang, pag kinausap mo, tinawag mo sila, talagang hindi sila upo sa sopa mo. Nakaluhod dito. Kaya nung first time na, na kakausapin mo, nakaluhod parang, syempre, Asian din ako. Nagulat ako, di ba? Nakaluhod sa'yo, di ba? Hindi ka sanay. Ikaw gusto mo yun? Yung kanina nga, di ba, hindi ako, mukha lang akong Diyosa, pero hindi ako Diyos. Gusto mo yun? Gusto mo yun? Hindi siya. Sila para sa, di ba? Parang, tumayo ka mo ka rito, sabi niya, no madam. Ganun, oo. Kaya pala, Kaya kahit pilitin mo silang kumain, nakasabay mo, ayaw nila talaga. nila. Meron talagang Hindi fine talaga. line. Slavery time pa, diba sila? Actually, pero alam nila talaga yung level Yung nila. line. Yung talagang Tapos sila. talagang oo. I mean, magaling ba yun? Oo, pero kahit mong Siguro sa culture talaga po oo, na, oo. yung sa history siguro talaga nabubuo yung mga tawag dito, character ng mga tao, pag-uugali nga natin. Kasi for example tayo, sabihin na natin, meron din tayong kayabangang mga Pilipino only because mayaman naman talaga ang Pilipinas. Tapos meron pa tayong dugong Espanyol. Tapos alam mo yung mix sa culture natin, kahit na sa atin na yung bansa, we are never that appreciated
ng mga tao na Mm. sumakop sa atin. Oo. So ngayon, pag isang maliit na bagay lang na nagawa natin, we want to be appreciated. Doon pala din yun eh. Like, na parang, oy, ginawa ko to Ginawa ko to Kasi we know a lot of things. Mana nga tayo eh, parang creator. Like for example, kung hindi niyo po alam, ang karaoke galing talaga yan sa Pilipino. But then, yung karaoke talaga, Karaoke, but then, binenta sa Hapon. So ngayon, ang credit is Sa Japanese. sa Japanese. Hindi, kaya nga daw rin Florissant, di ba? Ayun nga, pwede ay siya sa Florida. Para, di ba? Yes. Kaya ka, di ba, na-invent na rin. Marami nga tayo. Maraming na-invent ang Pilipinas. Marami na nabenta, hindi- kaya lang wasn't nabenta able kasi- to, Oo. they weren't given credit kasi nga naman, walang fund. Pero, Walang fund. pero sobra yung ganun. Kung iisipin mo, hanggang ngayon, kasi di ba mayamang bansa ang Pilipinas sa lahat sa Asia, even before. Matalino, kaya lang, talagang laging, alam mo, yung when it comes sa kailangan nila yung pera, mas, ano na, Pero ano ba, hindi resourceful? Paano We're ba? not resourceful. No, Kasi we have matalino, pero everything eh. resourceful, pero when it comes sa, mahalaga sa kanila talaga yung ano eh, hindi sila makapag-intay na. Kailangan kagad nila yung pera, di ba? Hindi parang, So yung priority not to, hindi yung pagiging, hindi yung papanong, halimbawa ipapapatent ko to something, no? Instead of waiting for it to be patented, bibenta mo na lang sa kanila kasi yung money na yung unahin. Dito Matagal po yung ba process. nagsimula yung story nung si Juan Tamad? hindi, pero kasi, di ba, when we were kids, naalala ko, meron na, si Juan tsaka si Pedro yung magkaibigan na always in the character na si Juan, si Pedro, Oo, si Juan, yeah. si Pedro. Yeah. Ginagawa nila ng mga stories. Hindi, di ba sa atin lang yun, sa Pilipinas lang yun eh. Kaya nga, sana ano. And also, di ba po, ang Laos po and Myanmar and Thai, di ba yun sa, triangle? oo. Can you tell me? Ayan! Kasi, being Akala ko dati, diba? yung triangle na yun, yung triangle. Yung pala yun talaga, yung small island pala yun. Can you tell them what is triangle? Ano yung triangle? Ano may tawag yan eh, triad? Ano pala yun eh? Triangle. Nandun yun eh, sa bandang island. Before, Paano- it was a... Nasa river yun eh. Yes po. Oh, Hindi alam pa ng viewer natin, what are we talking about the triangle? Yung triangle po kasi, yan yung sikat na, sabi nila before, yung mga illegal doings okay. are in the triangle. Kasi tatlo yan na nakaparang triangle nga. And then, before she told me about this story, kasi nga, di ba, pag ikaw, mahina ang puso mo, sa bahay ka lang, hihintayin mo yung asawa mo. But then, she is very, adventurous, extra adventurous. Yung story. Strong-willed, no? Strong-willed the person, a woman. Yeah. ito kasi, akala ko nga dati, ano yung triad yun, Kasi diba? nasa book yan, sa history book, di ba? Pero mas maganda yung search nila, no? Pero, Sa history doon sila book yan. nagkikita sila, oo. And so, ayun nga, pero punta mo doon sa triangle. Pero, ba't hindi tayo pumunta doon sa sabi nyo, yung adventure natin ngayon? Ano ba yung Mag-i-enjoy adventure dun. mo pa ba? Adventure, I would love that. Sabi ko sa inyo, ako, talagang, actually, I'm T3. T3, bahala na kayo. Ano yun? Age ko, my age is T3. Pero, nakakyat na ho ako sa Mount Fuji. Me too! Wow! Diba? It's a one in a lifetime experience. Kaya dapat itry nyo po. Pero ayoko na bumay kasi hirap. Pero ang sarap na na-try mo. Parang you conquer the mountain kasi. Kaya magandang itry nyo po. Pero parang gusto ko bumalik in 2 years time. Gusto kong pero alam mo yung pag-akyat doon, hindi naman basta-basta. Talagang mag-train ka. Mag-train talaga. You should go hiking Yes, totoo yan. Kasi mahirap. Yes, talagang totoo. Maraming nagkakaroon doon ng na mountain sickness, di ba? Talagang Asawa ko actually halos mag-collapse. Hindi na siya makababa. But kasi, our experience going there is talagang mostly effort din na asawa ko. Kasi he keeps on pulling me up. Kasi hindi ko na talaga kayang umakyat.
Kasi tas yung tulog mo konti lang, Oo, tas yung diba? oxygen konti na lang. Yes. So pagdating namin sa summit, siya naman ang hindi na makahinga. Naubos ko na yung Nakubos yung energy energy din. niya. So mahirap, hindi talaga biro. But ang sarap. Pero sabi ng asawa ko, gusto niya pa rin pumunta. Sabi ko ako, okay na ako. I want to try the skydiving na gusto ko next time. Yeah. Ay, actually, doon nagpunta ako this year ba na I've been to America. Kasi nag-cruise ako. Talagang kasama sa bucket list ko talaga mag-skydiving. Hindi natuloy talaga. Hindi natuloy kasi sa Orange Country at that time, hindi maganda yung kanak. Yun lang yung pwede ko na lang So, maybe pagbalik ko na lang. Pero, kasi yun na lang. Dubai. Oy, good, legit. Talaga. Kasi, hindi naman natin, sabi ko nga sa kanila, hindi naman natin alam hanggang kailan na lang, alam mo naman, tumatanda, oo. Bakit sila pa ba natin na-check? Minsan pag-compare notes nga tayo. Sige. Yeah. Diba? Kasi nakapag-bungee jump na ako. Tapos nakapag yung Piper plane, diba? Yung maliit. Natry ko na yun sa Chiang Mai. Yung maliit na parang maliit na plane lang. Ganda lang tao. Parang boka-boka sa atin. Ang galing. Yung yung glider, maganda din, no? Takot kasi ako sa Heights. Kahit takot ka, you have to try talaga yung conquer mo yan. alam mo, pag halimbawa, Sumakay na ako ng yung hindi yung elephant taxi, yung talaga sumakay ako ng elephant. Talaga yung elephant. Yung talagang yung parang trainer ka ng elephant. Nakipagbugahan ako dun sa yung lulubog ka dun sa barong. I-try yung aapakan ka ng yung igagano ng kamay. Pero kasi nakatatakot ako. Yung sa elephant na parang dadaganan ka niya. Pero yung kamay lang. Pero syempre yung hindi mo alam yung hanggang saan niya, di ba? Although, parang dami pagkain nun na. actually, yun ang gusto kong gawin. Yung mag-aalaga. Kapapaligo. Nagbabayad ka pa. Oo, parang siya sa Ay, sanctuary. ang galing. Elephant sanctuary. Parang, parang ina-adapt mo? Yes, Parang, titira ka doon. Titira ka doon. Talagang magbubuhay ka. Wow, talaga. Yun actually gusto kong gawin with my son. Ay, Sabi ko sana sa susunod. Ang galing. Meron akong kasama. Oh, yeah. For a month? Ganon? Ano ba yan? Ang course nun is 4 days. 4 days. Yes, 3 nights and 4 days or kaya 4 days and 5 days. ng 3 araw. Yes, doon ka matutulog. Kasama yon. Doon ilulubog ka sa maruming lubugan niya. Oo. Yung ang baho-baho may pero ang sarap akit ka sa bundok. Siguro. Tapos kasama ka siya sa show. Sa show. Mag-show. Dalawa yun eh. Yung isa sa Chiang Mai sa may isa naman sa Lampang. Dalawa yun. Actually, yung mga, yung mga extreme sport, minsan, sa speed, hindi ako takot. Sa heights, takot ako. So far, Lahat ng mga nagawa tao ko meron na. sa heights eh. Pero pag i-conquer mo yan, kaya mo Hindi ganun. yun. Pero pag meron akong pinagdadaanan, Kahit na sa kahit sa sinasabi. Alam mo, kahit sinasabi naman natin matapang tayo sa multo, takot din tayo. Ako nga rin, minsan minaramdaman ako sa bahay. Minsan sabi ko, sige, takutin mo ko, layasan kong bahay na to. Oo nga. No? Pero ako may experience pala ako, naalala ko lang, yung mga sinasapian, yung mga malalakas dito sa Japan, na nakakita ko ng gano'n. Dito sa Japan. Oo, yung parang dinadaganan ko, I felt that. Yung parang dinadaganan ka rin, hindi ka makahinga. And hindi ako naniniwala sa ganun before. Pero, nung nangyari sa akin yun, the next yung ka-roommate ko, nangyari sa kanya. Tapos talagang nagwala siya. Yung parang sinapian siya ng iba siya ng salita. Dinala namin siya sa Tamatsupuri Church. Pero, inisip namin sinapian siya. Pero sabi nung pari sa amin, baka daw lang need ng psychiatric, sobrang stress. Siguro, Pero ibang salita siya, tapos sobrang lakas niya talaga. Yung ibang boses. O, tapos ibang boses. Kaya sabi ko, ewan ko, hindi ko alam kung anong paniniwalaan ko that time. Kasi na-experience ko yun nga, ganun din, na-feel niya yung nadadaganan na hindi ka makahinga. Minsan, nakakanta tayo ng praise and worship, tayo malabas sa boses sa kaibigan ko. Oo, di ba? Ito yan. kaya siguro po, kailangan po talaga ng mga guidelines. Tsaka, yun nga, yung mayroong nag-guide din sa Yes, atin, spiritual kung ano guide, man no? yung
Kasi minsan, for example po, sabi nila, always read the Bible. But then, if you don't read the Bible properly, lahat ng nasa Bible po, yung mga nakalagay, this is what I know. Para sa akin, opinion ko lang naman to. Kasi, parang, kung papansinin mo, iba-iba yung mga religion. Iba-iba, isa lang ang Bible. Pero minsan, sa mga iba-ibang religion, iba-iba yung explanation nila sa isang verse, sa isang, di ba, sa isang, kanyari, sa isang mass. Makikita mo talaga kung halimbawang itong taon to, naiintindihan niyo yung Bible or hindi. So, kailangan talaga natin pa rin ng spiritual guidance. Kaya magsisik tayo ng help kasi minsan hindi rin naman tayo, tao lang tayo, nagkakamali lang din naman tayo. That's true. Madaling bumasa, mahirap mag-intindi. But as sabi ni Chang, no? Si Johnny Chang, alam ko pinapollow mo rin siya. I like Sabi that. niya, when you read the Bible daw, it's not for interpretation, but ask God na makita mo siya in the Bible. That you will see Jesus in the Bible. Kasi nga ako, I used to, God, ano sinasabi mo? Dapat makita mo ko ano talaga yung sinasabi niya sa'yo. Not kung ano yung, ano bang makukuha ko ngayon sa Bible. No? Hindi lang yung verse. Oo, hindi lang yung verse. Yeah. So, I started reading the Bible actually just this year. And nasa Deuteronomy na ako. Medyo malayo-layo pa. Marami na pala yung Bible mo. Deuteronomy. So, I started with Genesis, Exodus, Leviticus. So, yun, nasa Deuteronomy na ako ngayon. So, I'm very proud. Hindi kasi, dati, pag ganun lang nga ako sa Bible, yung God, ano siya sabi mo ganun. Which is, minsan, iba, parang, ano ba dito? Hindi ko maintindihan. And then, there was, someone gave me an advice from the church na you should read it by chapter or by book kasi mas maintindihan mo siya. So, ginawa ko, I started at Genesis. So, yan naman. So, hopefully, ma-bless pa ako more with God's words, no? Yan. Punta ka na sa promise land. Kay Moses yan. Yeah, oo nga, yeah. And you have to, sabi nga nila, i-mark mo daw yung important. Yes. So, sinusulat ko talaga siya. Ano yung nakukuha ko every morning ko siya ginagawa. Kasi important din yung journaling. So, yes, the first 5 books is from, written by Moses. So ngayon ko lang siya na-realize na, ay, ganun ba? Yeah, so Tama yun, mag-start ka sa Genesis. Tsaka yung talaga, mahirap yung pa-jump-jump, di ba rin alam mo? Yeah, ganun ang ginagawa ko lang dati, ganun. Pa-jump-jump. Kaya inumpisahan ko talaga sa start. Ayan. So, ayan. So, Ida, madami na naman ang tao. Ito na yung my favorite line. So, thank you na tayo? Before we tawag dito, we close. Pero kung pwede mong you invite them kung meron kang mga organization. Meron kaya, invite natin. Invite them. Actually, member ako ng Kishiwada Philcom o Kishiwada Cattle Community. Tsaka ng mga community around here in Osaka. Sana join din kayo dito. And she will be part of Ladies First. Yes. Hey, member na rin namin siya. Masaya. Enjoy kayo dito. Oo. And of course, importante yung community, lalo sa mga babae. Kasi, if you heard si Jane Fonda, yung artista na nasa 80s na ngayon, very healthy pa rin siya. Kasi, ibinibuilt niya talaga, pinopromote niya talaga yung value ng community, lalo na yung being with women, yung strength na nabibigay sa inyo, no? Yung being together with women, iba yung energy that will give you. Kaya, dapat meron kayong community. Tsaka, di ba, may ladies first. So, di ba? Join us. Di ba? Join us. Di ba? Kami member ko lang, join us. Join us! Tsaka tignan nyo, no? Nakakahawang ganda nila ka. Join us! So, di ba? Nakakahawang ganda. Thank you to Inside Out, Miss Alice. Thank you so much for gracing our podcast today. Salamat po. Yes, of course. Sa ating cameraman na sobrang director, gwapo. yes. And Direk. Nasaan si Direk? And si Direk, nakikipagkwentuhan. Oo, tsaka ano lang kami dito, on the spot lang kami talaga. Kaya kung kanina nandito kami saan? Sa Nune. And now, magkasabi na kami ng thank you. Thank you. Thank you. Ay, painit na yung cupcake mo. Natunaw na yun.
Ayan, thank you. Ayan. Ay, thank you. para Thank you po. Ayan, this is just a small gift. A small gift lang po. Actually, we have t-shirt here from Ladies First. Yay, may t-shirt. Welcome. And to keep you warm, pagka medyo giniginaw ka, you can have something to hot drink, tas malalagay mo dyan. Super cute. Ayan, thank you so much. Thank you so much, Alice. tita. Thank you po. Ayan.